magdugay, padayon nato ni ato ang lesson. Okay, kay natanding na pundo ta sa una nga punto. Alright, so dito magdugay, please open your Bible in the book of Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse number 22. And then, by the way, reminders, alang sa mga bata, gihangyon ako ang mga bata, palihog ko, adto na mo sa inyong Sunday school room. Okay, mga bata o mga parents, kung na mo yung mga bata diha, pwede ninyo ipa-adto dito para makafocus mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo karon. Okay? So naa na yung mga Sunday school teacher dito. Alright, so mga bata, para dili ta madisturbo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, sige, so gihangyo ko mo sa pagtindog, Galatians chapter 5, verse number 22. Alright, Galatians chapter 5, verse number 22 down to verse number 23. Okay, nakita na? Si Amen. Amen. Okay, so doon ano na ito sa pagbasa? Galatians chapter 5, verse number 22 down to verse number 23. Read. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Let's pray. Amahan na mo lang itong Lord. Salamat. Inintak na sa kamuntagon. Salamat, Amahan, sa imong kaayo, sa imong kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong faithfulness. Salamat sa grasya ni mo kaluoy. Unas na, Lord, salamat sa kaluwasan nga mong nabatunan. Salamat, Amahan, nga makapadayon mi karon sa pagsimba diha sa imong ngalan, Amahan. Salamat sa tanan mga butang nga gitugot mo sa imong kinabuhi. Praying ka this morning nga ikaw Ginoo panalangin tuguti uga the Holy Spirit nga magalihok ninintak na sa kabuntagon sa imong taliwala. Nagpray ko, Lord, sa matag usa nga unta ang imong pulong masabtan sa simple ug yano nga pamaagi ay ask o God sa Holy Spirit nga magagiyaw sa matag pulong nga magawas kumbaba nga makapa-edify sa imong katawhan. Unas tanan, Lord, pasaylo ami sa mong sala nga nabuhat Ginoo nga ikaw Ginoo wala malipay. Usa, Lord, inintak na sa kamuntagon, gi-claim na kung dakong kadaugan di alam sa imong ngalan. In Jesus name we pray. Amen and amen. All right, so makalingkod ka mo. So this is part number 3 sa tuang lesson, sa tuang Sunday School. Okay, so dagan-dagan mo unta ni, pero mas maayo na hindi ta magdali. No? Kaya kung magdali ta, awa tayo masabtan na ni. May nang hinahinayo na to. Okay, so first point pa ta sa tuang lesson. Okay, so upat naman ko ka Sunday, so Serjal, no? Upat naman ko Sunday. Total, mugbo ram po noon yung uban nga mga sumpay nga. Okay, sa itong point. Okay, so akong i-review para makakonekta sa itong lesson karon. So, 12 ka moral attributes sa Ginoo and then it is grouped into 3. No? So, holiness, love, truth. Okay, so first nga ito ang gisgutan, ang pagkabalaan sa Dios. So, ang buot pasabot sa balaan, pulong nga balaan, sama kini sa pulong nga sanctification or set apart. No, mga pagpasundayag ni ini, pinaagis kinabuhi ni Abraham, Moses, Daniel, and John. So ang pagpadayag sa kabalaan sa Dios, pinaagi sa pagdumot sa sala, adunay kalipay ang Dios sa nagkinabuhing balaan. And then pagpalayo gikan sa mga makakasasala, sa mga nabuhat sa Dios or creation or even sa mga balaod sa Dios. So ang aplikasyon ini, dirita sa aplikasyon ini. So tungod kay ang Dios balaan, kinatasan nga pagtahod ang buhaton nato diha sa Dios. Okay, and then number 2, tungod kay ang Dios balaan, ang pagdawat sa Dios kanato tungod sa atong mga sayop nga binuhatan mahimong imposible. Okay, so and then number 3, tungod kay ang Dios balaan, ang atong labing tinguha, okay, ang atong labing tinguha mao ang pagkasusama kaniya. So dirita na hunong last Sunday. So naitulo ka butang to become a portrait, becoming a portrait of Christ. So number 1, we need to reflect Christ's character. So unsa man nga mga kinaiya, mao ni ang gugma. Amen? No, gugma. And then number 2, pagpaubos. Okay, pagpaubos, kahangawa kini sa kalag. And then pagpasaylo, pagpinasaylo ay, no? Nagpinasaylo ay na ba ang uban diha? Okay, wata kabaluha o kinsa, pero I hope munta magpanasaylo ay ta. Okay, sama sa pagpasaylo sa Ginoo nga rika nato,
No, ang Ginoo gali nakapasaylo gali nato, kita na ba noon? Nga tao ra. Okay? So, number 2, imitating Christ conduct, mga nabuhat ni Kristo, obedience, service, prayer, and self-denial. And then number 3, radiating Christ presence. So, mudanag ang presensya ni Kristo nga rin nato. And then, we must radiate Christ's presence by allowing His Spirit to shine through us. This means, letter A, being filled with the Holy Spirit. And then, letter B, walking in the Spirit. So, padayon na to, Galatians chapter 5, verse number 16 to 25. Let's look at the verse 16 down to verse number 25. In order for us to walk in the Spirit, we need to know kung unsa duha ra man ka klase, no, galakaw sa unod o galakaw sa Espiritu. So, dapat may baluan nato kung unsa ang timailhan diha nga naglakaw ta sa unod o naglakaw ta diha sa Espiritu. This I said, then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Next verse, for the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. Next verse, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Verse number 19, now the works of the flesh are manifest, which are adultery. So manang adultery, pagpanapaw, fornication, dili pa kaminyo. Misulod na kaniana, uncleanness, no? Mga mahugaw, lasciviousness. Next verse, idolatry. No, so idolatry dili lang kay nang makita nimo nga nagsimba og mga Diyos, but something nga gipuli nimo sa Ginoo. Something nga mas gitagaan nimo priority kaysa sa Ginoo. Okay? Next is witchcraft, no? So manang witchcraft pastor. So kana imong mga habak karon ayaw na walaan na imong habak. Kung napagali kay habak karon wala kuaan na kay ang tinuod nga naay gahom nga mutabang walay lain ang Dios ra gyud. No, kay ato nasabtan sa una dong suot jud ka aning habak dong nay bala diri, nay mga gipansulod diri nga mga yamyam, nay mga sulat dihang mga Latin. Suoton nimo gyud ni kanunay ayaw gyud ni hubuah kay hubuon gyud nimo. Delikado gyud imong kinabuhi. No, nagtuo ta sa una ana sa diha nga wala ta kabalos ka mantuoran, pero apil na diha oy kanang mga witchcraft, no, habak so pana diha, no, pagpatambal sa binisaya. Subo kayo kung naay Kristohanon nga naibalatian ba nya mo adto pas binisaya. Hello? Una gyud kung natay balatian, una magampo ta. Usahay ato mo na hunaon-hunaon, aha ka ta magpatambal karon, no? Adto tanikuan. No? Tayhupan dayon. Adto ta dito, tayhupan. Ludan ba yun? Nya kanang ta kabalog na sakit. Usahay wala na. Gisikan option na lang nato ang Ginoo. Di ba? Gisikan option na lang nato ang Ginoo og di na madala gali ay. Tagaan tagaalam si Ginoo na ospital pa-admit ha. Hello. Ayaw mo anang mananambal o binisaya. Oy kay mabigti atong manok nga puti ana. Di ba? Para unta sa mong birthday, pero imo na lang ihaw kay may gikinahanglan, ya mapasanginlan pag yun atong silingan, gidaot. Panuhot rabiya na. Di ba? So yun. Sabi daw ito'y nagpatagna. Patagna siya ba? Kay nawala kuno iyang kuan. Urasan ba? Yung urasan. Ingon siya, ani ko naman nagnaay nga, sister, ang imong relo, tuwa sa imong silingan. Kula, mo ba? Ang iya nang ipatagna di ay relo. Wall clock. So ako nung sa silingan, kilabay na biya, kinasa basaran, kinaguba, niya silingan, may nabasingin lang, natiyaw mo na. Diba? So, dili na to kalimtan ang Dios, okay? Witchcraft. Kung naamagalit tayo mga habak-habak, kung saan maghali na karon ato na nang waon. Amen? Okay? And then, hatred, no? Kanang nakay pagdumot. No, nakay pagdumot. Actually, kung naatay gihidumtan, kita ba gilooy. Hello? Kita ba gilooy. Maapektuhan ba gyud atong kaugalingon niya na variance, emulations, wrath, strife.
Strife, mga panagbingkil, seditions, heresies. Next verse. Envyings, mga kasina. Murders, drunkenness. Hello? Drunkenness. Di ta kaingon og naglakaw ta diha sa balang espiritu, uban ang balang espiritu kung palahubog ka. Nahilom naman lagi. Pastor, grabe, mangigo man ka. Nas Bible, isod pod. Hello? Kay gisulti man sa Bible, murderers. Dito na po nilikayan. Amen? Mga palahubog. Tinuod ka nga luwas. Tinuod ka nga na relasyon sa Ginoo. Kanang mga inunanang mabuta nga ato na ng undangan. Oy. Amen. Ato lang hinayon. Amen. Kung sa una tagsakakis sa atong mahurot nga red horse karon. Usa na lang. Hangtod nga wala na gyud. Pastor, kana ramang nahay okasyon, pastor. Nahisamot na. Kaya rabag yung okasyon, mangita rabag yung, wala pa'y dogang ani pre. Naabitaw to'y usa ka batanon ba? Ingon siya nga, pastor, kung cook nun to sa cook, readers. Ingon siya nga, pastor, kung librihan manggug ko pastor, kanang ukir man. Pero pag ako'y mo palit, pastor, magsakit man ko. Kung siya kung mo palit ba, o gilim nun, magsakit ko nun siya. Pero biblihan ko nun siya, lami man yung pamati. Ingon ng pastor, Brad, usar na, Brad. Nipis na imong baga, pero baga na imong nawong. Usahay, mo dool man na ita, labi nagsampiton ta kay libre ra. Diba? Bisang pag libre ra na. Oy, hello? Bisang paglay, may bangka, ayaw na. Kinasayod ang Ginoo niya na, revilings and such like of the witch. I tell you before, as I have also told you in the time past, sa una ra na. Amen? Sa una ra na, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Try to imagine ba, nagkahuman ka ron, magtagay ta. Nagali usahay ka na magdulag basketball sa liga. Matimahuan pag yun natong, noon, magsabot na kay import man. What if Kristohanon ba? Kalit na lang nagpanumbag. Ano naman ito, nanumbag dito si Kwan. Bog, magoto. Nakasyat magoto sunahan. Ano? And then, but the fruit of the Spirit is, hindi may nindot. Amen? Unsa man? Gugma. Di ba? Kalipay. Kanindo talaga yun. Kalinaw. Long-suffering. Gentleness. Goodness. Faith. Meekness. Temperance. Against such there is no law. Subo lang kayo pamalandongo. Nasayot tas kamaturan. Pero waag yun nato gibuhat. Hello? Walking in the Spirit. And then letter C is bearing fruit of the Spirit. Okay, muna sa Galatians chapter 5, verse number 22 to 23. Now, kini nga mga karakter. Now, okay? Posible ni nga mahitabo nimo, posible nimo ni nga mabuhat nato ni. Posible nga mabuhat nato ni. Nita may pastor lisuda kay ana, oy. Kana nga mga kinaya, lisuda na eh. No, posible na ma-apply nato na sa itong kinabuhi. Nga naman, because we have union with Christ. Luwas man ka. Hello? Kung luwas ta, makita ni sa itong kinabuhi. Amen? Every day, the Holy Spirit is working in us. Naglihok ang balaang Espiritu nga rin na to. Okay? So, letter D, okay? In order for us nga ang presensya ni Kristo, mudanag nga rin kanato. Number 1, filled with the Spirit, walking in the Spirit, fruit of the Spirit, and then being a light in the darkness. In Matthew chapter 4, in verse number 16 lang ta. Matthew chapter 4, verse number 16. Okay, Matthew chapter 4, verse number 16. The people which sat in darkness saw great light.
unto them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Now, unta, makita ang kahayag, mudanag ang kahayag ni Kristo, ngari ka nato. But sa unsa man nga pamaagi nga mudanag, balik ta sa upat. Okay, unsaon pagdanag kung wala ka na puno sa balaang espiritu, wala ka naglakaw diha sa balaang espiritu, o wala makita ang bunga sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Never good mo danag si Kristo. Ang presensya sa Dios, no, dili gyud. Busa atong susihon, naay pattern gitudlo ni Paul. Pattern, okay? So, gusto sa Ginoo nga at mahinumduman ta niini ba? Amen? Hinumduman ta niini nga mao ni ang mga buhat sa unod ug mao ni ang buhat sa balaang espiritu. Okay? So atong lantawon, atong evaluate ato ang Kristohanong kinabuhi. Kay duha na either naglakaw ka sa unod o naglakaw ka sa espiritu. Amen? Hello? Reflecting Christ character, imitating Christ conduct, radiating Christ presence. So number 1 at moral attributes of God, ang Dios nato walay lain, no? Ang Dios nato balaan siya. Amen? No? Gidumtan niya ang sala, pero gihigugman niya ang makasasala. Amen? And then number 2. Amen? Number 2 na gyud ta. No? Number 2 na gyud ta. Number 2, ang pagkamatarong sa Dios. Amen? Ang pagkamatarong sa Dios, God's righteousness. Ang buot pasabot sa pagkamatarong. Ang pagkamatarong sa Dios, pagpadayag kini sa iyang pagkabalaan. So God's righteousness has been termed legislative holiness. Okay, so now, letter B, ang biblical nga kamatuoran sa pagkamatarong sa Dios, well, dagantang mga proofs, dagantang mga biblical mga verse sa Bible nga makita nato nga nagisgot mahitungod sa pagkamatarong sa Dios. Psalm 116 verse number 5, gracious is the Lord and righteous ye. No, in Psalm 145 verse number 17, the Lord is righteous in all his ways. Jeremiah chapter 12 verse number 1. Okay, sundan lang dia. Sundan lang sa screen. Jeremiah 12:1, righteous art thou, O Lord, when I plead with thee. John 17 verse number 25, O righteous Father. Okay, so letter C, ang pagpadayag sa pagkamatarong sa Dios. So giunsa sa unsa mga pamaagi nga ang pagkamatarong sa Dios na padayag. So ang Dios nahigugma sa pagkamatarong ug nagadumot sa sala. Psalm 11 verse number 7. Okay, so wala murag nadugay ato ang okay. Verse number 7, for the righteous Lord loveth righteousness. Amen? Ang Diyos nahigugma sa pagkamatarong. And then number 2, ang pagkamatarong sa Diyos, nagatultol kaniya sa pagbuhat sa matarong. Okay, kung mo lang tawon, Genesis chapter 18, verse number 25, nasayod siya nga ang kalibutan, grabe na kayo ka makasasala. It talks about sa destruction of Sodom and Gomorrah. Kung imulang taon, rampant na kaya ang kalibutan ni ini. Nga time. No, grabe na ang mga bayot, grabe na ang mga tumboy. Pero unsay hangyo, ingon si imulang taon ang Bible, no? Okay, Genesis chapter 18 verse number 25, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked that be far from thee, shall not the judge of all the earth do right. Oh, grabe ang pangangyo ba? Ginoo, kung naay 50 kabuk matarong, imo bang hukman ng kalibutan? Oh, nadili for the sake sa 50, hangtod kami abot sa 20, hangtod kami abot sa 10. Pero kay mulang taon, gipaikya, gipahawa daan sa Dios silang lahat before niya paulan o kalayo ang Sodoma o Gomorrah. Okay? And then, kung ikaw nagpuyo nga matarong, ang Dios mo panalangin ka nato. If you want blessing, live righteous. Pero kung kita nagpuyo sa sala, paminaw, kung ikaw nagpuyo sa sala, dahuma ang bunal sa Dios. Amen? Ang Diyos na ay bunal. Munang questionable kung ikaw nagpuyo sa pagpakasala. Ya mo claim ta nga Kristohanon, sayon raman yung pag-claim nga luwas. Di ba?
Sayon ra kay pagsulti nga, ay luwas ko. Luwas ko. Pero kung nagpuyo o nagpabilin tas pagpakasala, naagyod na bunal, oy. Hello? Naagyod na bunal, di yun na mahitabo nga dili ta bunalan sa Dios. Pero kung walay bunal gali, yung nagpuyo kas pagpakasala, questionable na. Basig di kaluwas. Hello? Kaya ang Dios matarong man sa iyang mga dalan, busa kita sigurado sa atong pagsunod sa Dios. O nasayod ka, kailata sa Dios, kailata sa atong Dios nga atong gituuhan. Dios siya nga mo panalangin. He's the God of Abraham, Jacob, David. Pero subok kay pamalundongon, usahay kita nga Kristohano, magduha-duha pagyud ta pagsunod sa Ginoo. Hello? Ang Dios kimo lang tao ni is a righteous God. He is righteous in all His ways. Ug usa ka makamahay nga desisyon sa Kristohanong kinabuhi kung muundang ka sa pagsunod sa Dios. Mao gyud na usa gyud na ka makamahay nga desisyon sa imong kinabuhi. Busa nasayro na to nga ang Dios, He is a righteous God. He hates sin pero dili pwede nga dili niya hukman ang sala. Muna nga kung nagpuyo ka sa sala karon, di gyud pwede nga walay bunal nga imong dangatan. Dili pwede nga dili niya silutan ang sala. And then number 3, paspas ito no, number 3 sa itong topic. Okay, number 3, God is the justice of God. Okay, nagisgot na po karon sa hustisya sa Dios. Ang hustisya sa Dios. The justice of God is that perfection whereby He cannot look upon sin. Justice is the execution of righteousness and has been termed judicial holiness. Now, ang mga biblical nga kamatuoran may tungod sa hustisya sa Dios. Number 1, in Psalm chapter 9 verse number 7, but the Lord shall endure forever. He hath prepared His throne for judgment. Tinumduman nato in Revelation chapter 20 verse number 11, Adonai hukom ang Dios sa makasasala. Busa, kung ikaw nga wala na luwas, maminaw, the Bible says, I saw a great white throne. Time will come, tanan nga mga makasala, ug tanan nga mga na-impierno, mga tubang sa Dios, ug dili gid sila makarason nganong na-impierno sila. Maingon sila, Ginoo, nagsimba man unta mi, Ginoo, nagbasa man unta mi Bible, Ginoo. Naghatag man unta mi, nagbuhat man unta kog maayo. Well, dili gid sila makarason kung mga tubang na sila sa great white throne judgment. O ginay pinakapait. Zephaniah chapter 3 verse number 5, the Lord, the just Lord is in the midst thereof. He will not do iniquity. Every morning doth He bring His judgment to light. He faileth not. Deuteronomy 32 verse number 4, He is the rock. His work is perfect, for all His ways are judgment. Micah chapter 6 verse number 8, kamulang tawon, He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee. Because our God is a just God. Unsa may gi-require sa Ginoo sa tuwa? Unsa may gipangita niya? Unsa may gusto niya makita sa tuwa? But to do justly. Sa atong mga buhat dapat patas, dapat tinarong. Amen? Hello? Usahay matintal ta, pwede ta manikas. Pwede ta mamakak. Sa atong pagtrabaho or anything in the area sa atong kinabuhi. But what doth the Lord require of thee? But to do justly. Amen? And to love mercy. Amen? Ilisi naman si mercy diri ha. Igugmaon na ba? Igugmaon na to ang kaluoy. And then, and to walk humbly with thy God. Kung gi-bless ka karon, padayon, pabilin sa pagpaubos. Amen? No, sahin na lang ginaalang galit tay bike. Kuha na kay ta ba? Taas na kay ta. No? Na lang galit tay i-bless lang galit ang material, taas na kay ta. Gusto sa Ginoo pabilin tas pagpaubos. Amen? Kabantay mo ng humay. Kanang makita tagbasakan ba? No, rice field. Unsa may timailan nato sa humay, kasi tawagan na si sakto nga term na, nga kung naa na say sulod ba, na say unod. Unsa timailan? Ha? Mo? Doko. Kung walay sulod, straight no? Diba? Straight.
So what I mean, akong point niya ini, the more ta nga gi-bless sa Ginoo, the more ta mo humble down sa tuwang kaugalingon. Amen? The more ta mo humble down sa atong kaugalingon. So may nahuman nato, so may nahuman nimo, pabilin diha sa pagbubos. Di ba? No, nato one time madunggan ako. Uy, nganong sugo-sugo naman ko nimo nga maestra naman ko. Kakayawa no? Kahadlok. Di ba? Kahadlok. Yung mga tao na ibang mga kasimbahanan, mga profesional ang mga naglimpyo sa simbahan, tiyaw mo na. No, grabe, they remain humble, di man na pagpanghinambog. No? Kaya makita man na sa kasing-kasing. Amen? Unta, pabilin sa pagpaubos. So, Diyos siya sa hostisya, busa dili pwedeng dili masilutan ang mga makasasala. May sila maingon nga, Pastor, gugma man ka ang Ginoo, ano na may maimpirno? Di ba? Ay, mahingon sila nga, Pastor, gugma man ka ang Ginoo, pero ano na may maimpirno? Pero ayaw kalimti. God is love, but God is just. Dili pwede nga, dili niya silutan ang mga makasasala. Okay? So, ang pagpadayag sa hustisya sa Diyos, ang Diyos tarong sa pagsilot alang sa dili matarong. Unang, dahumon gyud nimo kung nagpuyo ka karon sa pagpakasala, una kani karon mga gimalang tawo, dili gyud pwede nga ang tawo nga walay relasyon sa Ginoo dili silutan. Mabita na ingon ang Biblia nga tungod sa sala maimpierno gyud ta. Kaya naman mamanay silot, mamanay dangatan sa tawo. Ingon ang Biblia, Romans chapter 6 verse number 23, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan pinaagi ni Kristo Jesus. Og hinumduman nato mao nang maabot sa tuang gitawag kamatayon, kay mao kini ang bayad sa sala. Ug atong hinumduman nga ang kamatayon wa ta kabalo kanaw sa akin nimo dangat. Alang sa tong mga bisita karon, ang kamatayon wa ta kabalo kanaw sa akin nimo dangat sa atoa. Dili ta kapili sa unsa nga klase nga kamatayon atong maagian. Mao ni ang mga kamatuoran. Dili ta makaingon nga Ginoo unta mamatay ko kanang matulog ra ba? Pero di man ta kapili. Hello? Unta Ginoo kwaon ko nimo kana akong mga anak nangaminyo na pero di man gyud ta kapili, di man ta kabuot sa Ginoo. Bito na everyday kung mahimo ikaw karon nga wala pa kasiguro sa imong kaluwasan, ayaw gyud pagdugay-dugay dawata gyud si Kristo. Sulod sa imong kasing-kasing kay wa ta kabalo kanusa ta kwaon sa Ginoo. Kanang mga nangamatay, no, na disgrasya or naunsa ba? I believe dili gyud ta nila gusto nga kwaon sila. Kay mao gyud na ang kamatuoran. We don't know when. Wa ta kabalo kanusa, wa ta kabalo og asa ta kwaon sa Ginoo. Mao gyud na ang kamatuoran. Kaya mo lang tawon Proverbs chapter 30 verse number 15 down to verse number 16 na ay mga butang sa kalibutan nga miingon og it is not enough. She is more, Proverbs 30. The horselet hath two daughters, crying, give. There are three things that are never satisfied. Yea, four things say not, it is enough. Naiupat ka butang nga ingog, it is not enough, it is enough. It is not enough. Okay. Number 1, the grave. Ano ang grave? Unsa nang grave? Pastor, katubit ang nagpalit ko og chicken joy sa kuan sa Jollibee. Gravy to, gravy. Ha? Lain ng gravy, lain po ng grave. Okay, gravy. Grave. Unsa na? Lubnganan. I don't you know nga ang na-record sa Bible, na-record sa history, pinakadako nga menteryo makita nato sa Iraq. 6 million bodies. Tiyaw mo na, 6 million bodies. Pero matag adlaw, matag oras, matag minuto na ay mamatay. Maingon bag, ay na lang na be, ipanglabay na lang na kay puno na diri. Wag yun, bakanti pa. The grave. Next verse, balik na sa verse.
Verse, balik sa verse kaniya. Anda, barren, womb. Naliara sa oras eh. Matag, minuto na ay mataw. Bisan pag unsaon og kanang no naay unsa na siya? Family planning. Naay uban ka family planning, naapay uban ka family planting. O nang matag oras matag minuto na ay matawo. Okay? Next, the earth that is not filled with water and the fire that sayeth not, it is enough. Wag yun, may ingon yawa dito nga, oy, ikaw, ayun dito na lang ka sa langit, kaya puno na ng impyerno. Wala yun. Munang, susiya yun, siguro wag yun. Siguro hagyod nga nasiguro nimo ang imong kalawasan. 2 Thessalonians chapter 1 verse number 8 to 9. In flaming fire, taking vengeance of them that know not God. Pastor, nakaila man ko sa Ginoo, pastor. Yes, tama raman ka sa nakaila, pero wa man kay relasyon sa Ginoo. Musangpit na makaginog magkalisod. Pero wala gyud kay totally relationship sa Ginoo. Okay, kung ang Biblia, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Lantawa na karon mga tao karon makakita og Bible managan. Managan. Oh? Who shall be punished with everlasting destruction. Hinumdumi. Ang tao maimpierno wa nagyoy paglaom pa. Di yun ta mo ingon, pastor, ay! Na may special pastor nga, di ni pagpandaot ta, di ni pagpahilabot ta. Magsulti ba sa Biblia? Okay? Pastor na may special nga pagpangadji, pastor, pampangadji, ano to, pastor, man nilang mabalhin sa langit, na di wa nagyoy paglaom pa. Tama na sa Bible. Ang taong dato, ug sila sa ro. Oh? Ang taong dato, gaampo dito sa impyerno. Kaya naapa say mga higala, igsoon, diri sa kalibutan. Pero kita may nagampo sa namatay. Aron mabalhin sa mao man. Pero atong hinumduman, once nga ang tao maimpyerno, wa na gyud siya paglaom ba. Busa mintras buhi pa ta. Buhi pa ka siguro agyod nga naluwas ka. Saon man pastor aron makabaton kog kaluwasan. Tuohi si Kristo Hesus sulod sa imong kasing-kasing. Dawata siya sulod sa imong kasing-kasing. Unya ayaw mo kalimot. Kung invitation unya. Mingon si Pastor Ray kinsa may mudawat ni Kristo, ayaw pagduha-duha, dawata si Kristo. Kay dili lalim ang bation sa impyerno. Once nga ang tao may impyerno, wa nagyoy paglaom pa. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. Ikaw mag-bless niya ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So